korupsyon. Apo. Yung sinasabi ko kanina, although pwede nating sabihin yung prinsipyo na pwede mo tanggapin yung pera pagkatapos iboto mo yung gusto mo. However, alam Mm, na rin yan ng mga korap na politiko. So ang ginagawa nila ngayon, pag ikaw mm. ay babayaran, may mga leader na naka-assign sa'yo. May picture ka, Oo. meron kang ID. Pagkatapos, ang payment ngayon, installment. Bayaran Mhm. ka muna ng kalahati, ano, 1,000 o kaya kung Mm. kasi ngayon po umaabot dito sa amin sa Bataan, may mga lugar dito 5,000 bayaran kada isang botante, di ba? So, Ah, hindi mo na yan ibibigay lahat. hindi, Papabotohin mo nakabalik na po na, ang aking tapos kasama. pag Ah, nakaboto ka na, pupunta ka mm. doon sa vote buying centers nila na dala-dala mo yung mga ID. Tapos Oh. ipapakita mo doon. So ang Mm. paliwanag sa mga tao, dahil may QR code, malalaman nila na kung sila ay ibinoto mo o hindi. Ngayon, Mhm. sa totoo naman po, hindi naman po nila malalaman talaga yon. Kaya lang, niloloko yung mga tao. At yung mangmang naman, ikaw naman na hindi Mm. masyado nakapag-aral, at Mm. interesado ka lang doon sa pera, sa kagustuhan mo na makuha pa yung kalahati, iboboto mo na rin sila kahit na ayaw mo. So yung prinsipyo na yan na sinasabing tanggapin mo yung pera, iboto mo yung Mm. gusto mo. Basically, na-cancel out na rin itong mga politiko because they've already mastered itong art of vote buying. At kasama Oho. dito ang mga institusyon ng gobyerno, kagaya mismo ng COMELEC, ng kapulisan, na wala namang Mm. ginagawa para pigilan itong sistema ng vote buying. Pansinin niyo po Mm. sa mga probinsya kung nasaan ang mga checkpoint, na andoon yung mga namimili ng boto. Kasi Oh, ang binabantayan, yung mga namimili ng boto, pinoproteksyonan, hindi hinuhuli, di ba? ganun ba? Ganun ba yan? Alam mo, Torne, meron ako nakausap politiko. Sabi ng isang politiko. Sabi niya sa akin, Pastor, Ben, sabi niya, minsan, alam mo, iniisip ko, yung maprinsipyong politiko, kaysa isang politikong nambibili, mukhang mas madaling manalo yung nambibili kasi kampanya ka ng kampanya. Pagdating ng mga 5 araw hanggang 3 araw bago magbutuhan, doon mo ibagsak. Sabi niya na gano'n. Doon mo ibagsak ang lahat ng gagastusin mo. Tiyak, Tama. panalo ka doon. Sabi niya na gano'n sa akin. Sabi ko kapag gaganyan naman prinsipyo ng politika sa inyo, napakababaw at sinisira ninyo ang kaisipan ng mga butante ka ako, sabi ko At sa kanila. paulit-ulit ko pong sinasabi yan na itong sistema ng vote buying na to ay banta sa ating demokrasya. Kasi eventually, ang mga mauupo dyan, puro mga magnanakaw na lang kasi namimili ng boto eh. Mm. Gagastos ka ba ng daang-daang milyon, di ba? Para sa posisyon na Oh. kumikita lang ng magkano, di ba? Sa Mm. 100,000 lamang kinikita mo bilang mayor. Oh. Tapos gagastos ka ng daang milyon para makuha mo yung posisyon na yan. Anong gagawin mo? Di magnanakaw ka, di ba? Ganun lang naman ang Babawiin mo, babawiin mo sabi. yun eh. Oo, And oo. yung pagnanakaw na yan, eventually, magiging systemic yan eh. Nagiging Mm, bahagi na yan. Ito na nga, meron tayo ngayon. Kita nyo yung mga magnanakaw, di ba? Parang mm. proud na proud pa sila, nagnanakaw sila. Tapos magsisinungaling sa atin na, eh ba, pakulong natin si Sara, di ba? Oo, oo. Dahil si Sara ay ang may kasalanan, nagagalit ang Diyos kay Sara Duterte, di ba? So, kapal Hindi. na ng mukha mo sabihin. Parang nabasa ko yan. Parang nabasa ko Oo at nga, narinig nabasa ko. ba yan? Nadinig ko pa nga eh, napanood ko pa nga eh, Napanood mo kinikilig pa. ko eh. Oo. 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 At Gusto ko pa tuloy. nakita ko kahapon sa Senado eh. Nakikipagkamay kay ano eh. Kay Attorney Poa. Yan, di ba? So sobrang, I mean, parang kinalyo na yung puso ng mga tao na ito na wala nang silang pakialam kung kasinungalingan ang sinasabi nila or alam naman nila na sila yung mga nagsisipagnakaw tapos Oo. Oo. pagtuturo nila Mm. binabaha yung mga taong bayan, di ba? Alam nilang sila ang sinisisi ng taong bayan pero wala Oo. silang pakialam, di ba? Oo. Ang kakapal pa ng Okay.